Sa panahon ng pandemya, posibleng isa ka rin sa gumagamit ng application na ito upang maliw ang sarili na sa kadahilanan na bawal ang lumabas sa ating mga tahanan. Tila mapapasabay ka rin sa mga trend nito na hanggang ngayon ay dumarami na ang mga gumagamit at nakilahok sa mga nagtitrending ng mga videos. Ngunit sa kabila ng kasiyahan na naibigay ng application na ito, ay ang kung anong balita na sinasabing ginagamit rin ito sa mga kalaban ng gobyerno ng China at kabilang narito ang Pilipinas na sinasabing isa rin itong banta sa bansa. Gaano nga ba ito katotoo? At dahil nagbibigay ito ng banta, paano kaya ito nakakaapekto sa mga tao? Yan ang ating alamin. Ang TikTok ay isang sobrang sikat na application ngayon na pinaka-pinag-uusapan at may maraming nag-download nito. Milyon-milyon ang gumagamit nito araw-araw at sa Pilipinas pa lang ay umabot na sa 50 million users. Hindi lang bata ang nag-i-enjoy dito, kahit mga matatanda, at nakakapagbigay ng saya at nagiging inspirasyon din ito. Maraming mga bagay na pwedeng mapanood dito tulad ng trending na sayaw, mga eksena ng glamour at kahit mga tips sa negosyo. Pero nakakagulat na malaman na ginagamit din pala ito ng ilang komunista bilang isang paraan para malabanan nila ang kanilang mga kritiko. May mga naniniwala at marami rin ang may kumpiyansa. Ang tanong ng marami, totoo nga ba ito? Bago magtapos ang 2024, inaasang nasa 50 milyong Pilipino ang susubaybay sa TikTok dito sa Pilipinas na halos kalahati na ng populasyon. Ngunit may mga nag-aalala dahil sa pagpasok ng pamunuan ng United States sa kung paano itinulak papalayo ang kumpanya ng ByteDance na isang pag-aari ng TikTok kung saan ay nagpasya ang US na iputol ang koneksyon nila sa mga komunista ng China. Kung hindi ito susundin ng ByteDance, ay baka ipagbawal ng mga network sa Amerika ang TikTok. Ang sitwasyon ay naging mas magulo sa bansa, lalo na't may balak si Donald Trump na bumalik sa pinakamataas na posisyon. Simula noong 2020, unang sinabi na ipagbawal ang TikTok pero hindi ito nangyari. Maraming naniniwala na ang TikTok ay galing sa China at maaaring maging panganib ito sa ibang bansa. Sinabi ng NTD, pwedeng gamitin ng China ang TikTok para magkalat ng hindi totoo laban sa ibang gobyerno. Halimbawa na lamang ay nang kumalat sa TikTok ang teorya tungkol sa pambobomba na nangyari sa Twin Towers noong 9/11 na kung saan ay hindi naman totoo. Ayon din sa ulat, maaari din itong gamitin ng China ang TikTok laban sa United States dahil kontrolado ng mga lider ng komunista sa China ang may-ari ng TikTok. Ayon sa batas ng China, Article 19 ng Laws of the People's Republic, kinakailangang suportahan ng lahat ng kumpanya sa bansa ang mga gawain ng partido. Kaya't sa mga malalaking kumpanya sa China, may mga miyembro ng partido ang nasa mga mataas na posisyon. Ito ay para siguruhing sumusunod ang lahat sa mga patakaran ng partido. Sa simpleng salita, kung nais ng China na kunin ang sensitibong impormasyon ng ibang bansa, dapat sundin ito ng TikTok. Ngunit ano nga ba ang mga impormasyong maaaring kunin nila? Nakasaad sa website ng TikTok na kinokonekta nila ang ilang impormasyon mula sa mga gumagamit ng app tulad ng mga profile name, username, password, kaarawan, email, phone number, address at pati na rin ang address ng mga kaibigan. Kasama na rin dito ang personal na mga bagay, mga larawan at mga komento sa iba't ibang vlog. At kahit mga binibisitang website ay kinukuha rin ng TikTok. Ang mga detalye na ito ay maaaring nakawin at magamit sa mga krimen tulad ng identity theft, money laundering at credit card fraud. Bukod dito, nag-aalala ang mga Amerikano sa posibilidad na makuha ng China ang impormasyon ng libu-libong mga empleyado ng kanilang gobyerno. Ngunit ito ay simula pa lamang ng panganib. Sa balita ng Amerika nitong Marso 2024, ipinasa ang panukalang limitasyon sa paggamit ng TikTok sa buong bansa. Hindi lang ito para sa mga opisyal ng gobyerno kundi para sa lahat ng mga mamamayan. Kamakailan lang ay pinatawag ang CEO ng kumpanya upang magpaliwanag, pero tila hindi sapat ang mga ibinigay na paliwanag nito. Ayon sa Economic Times, ipinagbawal na rin ang TikTok sa buong India at posibleng susunod na rin ito sa Amerika. Base sa report, ipinagbawal na rin ang paggamit ng app sa mga gadget ng mga opisyal ng gobyerno ng Britanya, Belgium, Australia, New Zealand at iba pang mga bansa.
Kung matutuloy ang pagbabawal ng TikTok sa buong United States, maraming iba pang bansa ang maaaring sumunod. Kung ginamit ng China ang TikTok bilang isang Trojan horse laban sa kanilang mga kaaway, posibleng gagamitin din ito ng mga kalaban bilang sandata para malugi ang kanilang daang-daang bilyon na kita ng mga komunista. Sa kabila nito, ang TikTok ay hindi lamang ginagamit upang makipaglaban sa ibang bansa, kundi ginagamit din ito upang sirain ang pagkakakilanlan ng mga tao. Kung hindi mo pa ito masyadong naiintindihan, ito ay isang bagay na dapat nating pag-isipan. Kahit ang China mismo na gumawa ng app na ito, ang nagpasya na ipagbawal ang paggamit ng app sa kanilang bansa. Gayunpaman, hinayaan nila itong gamitin ng mga tao sa Pilipinas at iba pang lugar sa mundo sa kadahilanan na alam nilang ito ay may kasamang panganib. Ayon sa mga tech expert, ang versyon ng TikTok na inilabas noong 2017 sa buong mundo ay mas delikado kaysa sa bersyon nito sa China na may seguridad at proteksyon. Ang Douyin app ng China at ang TikTok ay may parehong logo pero may mga malaking pagkakaiba. Sa Douyin, may oras na limitado ang paggamit araw-araw para sa mga minor de edad na hindi pa 15 taong gulang. Ito ay mas nakatuon sa edukasyon at pwedeng mag-livestream tulad ng musika, sining, agrikultura at iba pa. Sa Douyin, walang e-commerce mula sa kanluran, kaya't mas pinapalakas nito ang lokal na produksyon sa China. In-encourage din ito ang kasipagan sa trabaho, kasanayan sa teknolohiya at pag-asenso sa buhay. Bawal din dito ang mga viral challenges na kabaliktaran sa TikTok kung saan madalas ang mga ito'y nagiging trend. Ang nakaraang mga trend sa TikTok tulad ng choking challenge kung saan ang isa ay magpapasakal hanggang mawala ng malay, ito ay nagdulot ng pinsala sa maraming kabataan. Ayon sa Financial Review, 15 bata ang namatay dahil sa nasabing challenge. Isang halimbawa rin ay ang Benadryl Challenge na kung saan ay iniinom ang isang buong bote ng gamot upang magkaroon ng hallucinations. Noong 2023, ayon sa psychiatrist.com, isang bata ang namatay dahil sa trend na ito. Isa na rin sa trend ay ang Dragon Breath Challenge kung saan iniinom ang liquid nitrogen. Ito ay nagdulot ng hospitalization sa mahigit 20 bata sa Indonesia, ayon sa isang independent. May isa pang insidente tulad ng Chromic Challenge na nagresulta ng pagkamatay ng isang bata sa Britanya, ayon sa isang ulat. Ang mga ganitong pangyayari ay nagpapakita kung gaano kadelikado ang ilang mga trend sa TikTok na kung saan ilan sa mga ito ay nagmula pa mismo sa China. Sa kabila ng masamang epekto nito sa isipan ng mga tao, mayroong ebidensya na nagpapakita kung paano nakakaapekto ito sa ating utak. Ang empirical ay nagpapakita ng konkretong patunay at ebidensya sa isang bagay na pinag-aaralan. Ayon sa isang ulat, lumalabas na may bagong krisis sa mental health na tinatawag na TikTok brain. Ayon din sa blog ng Asian College of Teachers, ang TikTok ay nakakasama sa kalusugan ng utak ng mga susunod na henerasyon. Kapag sinasabing TikTok brain, ito ay tungkol sa pagkawala ng attention span ng mga gumagamit ng TikTok. Ang attention span ay tungkol sa kakayahan ng isang tao na mag-focus sa isang gawain o aktibidad. Halimbawa na lamang kapag nanonood ng pelikula, maaaring madaling mawala ang atensyon sa istorya. Kapag nagbabasa ng libro, mahirap rin panatilihing nakatuon ang isip sa nakasulat. Para naman sa mga mag-aaral, mahalaga ang attention span sa pag-aaral upang matuto at tumalino. Ang TikTok brain ay tumutukoy sa pagiging maiksi ang attention span na maaaring magdulot ng hamon sa pag-aaral at pag-unlad ng kaisipan. Nangyayari ito dahil tayong nakatutok sa iba't ibang TikTok videos araw-araw. Dahil dito, hindi na nakaka-focus ang ating utak sa isang bagay. Ayon sa The Telegraph, ang TikTok ay nagiging sanhi ng pagkaramdam ng nerbiyos at lungkot sa mga kabataan na parang isang epekto ng droga sa mga adik. Sinabi rin ng social media psychology na ito ay nagiging paraan ng pagkasira ng ating pag-iisip. Nakakalungkot na kahit alam natin ang masamang epekto nito, patuloy pa rin ito ang pinapayagan sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Sinasabi nila na ang kanilang app ay tumutok sa pag-aaral at sining. Habang ang TikTok dito sa Pilipinas ay nakakadagdag sa problema ng mga gumagamit at ng mga susunod na henerasyon. Marami man ang nakikinabang sa TikTok pero parang ginagamit ito ng ibang bansa
para sa kanilang politika at ekonomiya. Ang masama, ito ay nagiging paraan upang mawalan tayo ng kontrol sa ating pag-iisip. Bukod dito, ang impormasyon na kinokolekta ng TikTok mula sa mga gumagamit nito ay maaaring magdulot ng mga problema sa privacy at seguridad, lalo na kung ito ay magagamit para sa hindi makatarungang layunin tulad ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan o pagnanakaw ng impormasyon. Hindi dapat baliwalain ang potensyal ng panganib na dala ng TikTok, lalo na sa panahon ngayon na ang digital na privacy at seguridad ay mas mahalaga kaysa kailanman. Sa iyong palagay, matitigil na nga ba ang paggamit ng application na ito sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa sa hinaharap? O hahayaan na lang ba ito sa kadahilanan na marami ang nakikinabang dito at patuloy na naniniwalang ito ay para sa kasiyahan lamang? I-comment mo naman sa ibaba at huwag kalimutang i-share at i-like. Maraming salamat.